Kapatid, sino ba sa atin ang nagmamahal at nangangailangan ng pagmamahal? Now, this is the season that they call a love season. And marami po sa atin ang umaasa na tayo mamahalin or iibigin sa season na ito. Because this is the season that the world calls love. But the truth is, kapatid, we don't need Valentine's Day. We don't need Valentine's Day to be validated in our lives. We don't celebrate just one day of love. What we are called to love fiercely, kapatid, is kapatid tayong mga anak ng Panginoon. We are called to love every moment, every minute, every breath, every single day. Why? Because God created us to be loved. We are supposed to be symbols of love. Hindi po ito dapat nakatakda sa isang araw lamang kung saan tayo magiging masaya na tayo tatanggap ng pagmamahal at tayo rin po ay magbibigay ng pagmamahal. God created us to be loved, to be a symbol of love for everyone. Because our Lord, our God is love. Now, para mas maintindihan natin, tingnan natin yung verse na binigay sa atin ng ating Panginoon dito. That is John 13:34-35 in the ESV version. God says, "A new commandment I give to you, that you love one another. Just as I have loved you, you also are to love one another. By this all people will know that you are my disciples, if you have love for one another." If we can see here in the word that the Lord has given us, in this, all people will know that you are my disciples. Because we are the representative of God in this world. Tayo representasyon ng ating Panginoong Hesus sa mundo na to. Na kapag nakita nila tayo, naramdaman nila tayo, napansin nila tayo, they will say, ay, anak to ng Panginoon. Siya ay disipulo ni Hesukristo. And therefore, they cannot deny that you are from the Lord because you do love one another. Pag sinabing you love one another, this is basically applicable to the brethren. Meaning sa church, yung mga anak ng Diyos, those who are worshiping God, those who are believers in God, that you have love for one another. And ito po ay kumbaga, this anointing, this kind of love spreads out even to those unbelievers because they can see it in our lives. So you are to love one another. Yun ang sabi natin, Panginoon. And why is this very seasonal for all of us, given the season, given the celebrations, no? Because we have to understand yung true meaning ng love. Marami kasi sa atin ang nakakaintindi ng tinatawag na ahava in the ancient Hebrew o yung tinatawag na familial or romantic or neighborly love. Ito po yung pagmamahal na tinatawag na everyday love in the Hebrew language. It's tied to giving, emphasizing action and choice. Meaning, you want to be reciprocated. Kapag nagmahal ka, gusto mo mahalin ka rin. That is what we call a selfish love. Selfish love in a way, for a reason that you know na merong magmamahal sa'yo. Paano, kapatid, if you do not receive the same love that you are giving? Will you still love that person? Will you still give love to someone na hindi importante sa'yo o nagbibigay ng sakit ng ulo sa'yo? Diba? This is what the world has taught us, kapatid. Tinuro sa atin ng mundo to love like this. Romantic love, familial love, or neighborly love. Ahava. That's what you call it. So everyday love. Kapag hindi ka minahal, masasaktan ka, magagalit ka, kaya doon na uwi, nagkakaroon ng mga hiwalayan, nagkakaroon ng away, di ba, na hindi pagkakaintindihan because you want to be reciprocated. You want to be serviced. You want to be given something in return sa binibigay mo. And kapag hindi ka natuwa, lalabas yun, it would outwardly show yung anger, yung galit, yung selos. It comes in all of those things because this is temporary. Meanwhile, the love of the Lord for all of us is unfailing love. It is kesed. It's what we call kesed in the Hebrew language. That is steadfast, unfailing love or covenant loyalty. Faithful, committed, merciful, despite unfaithfulness. So meaning, kapatid, ito po hindi nakabase sa action ng ibang tao.
Ito po ay kailangan faithful ka, committed ka, and merciful ka despite the unfaithfulness ng mga tao. We have to show this love because this is how the Lord has called us. Kasi ganito yung pagmamahal ng Panginoon. Kaya when we go back to the verse na binigay ng ating Panginoon, the new commandment na binigay ng ating Panginoon is to love one another just as He has loved us. And in this people will know that we are His disciples, na tayo tagasunod ng ating Panginoong Kristo. So meaning, yung pagmamahal na hinaharap ng Panginoon sa atin, hindi po yung familial or romantic or neighborly love na nakikita mo sa Valentine's Day. Na kailangan may magbibigay ng bulaklak, may magbibigay ng card. Pag hindi ka naalala, magagalit ka. Pag hindi ka na like, na share, na subscribe, magagalit ka. That is the worldly love. Yung hinaharap ng tao. Ang binibigay sa atin ng ating Panginoon, yung unfailing love. Kesed. So kapatid, natanong mo na ba ang sarili mo, ano kayang uri ng pag-ibig ang dinadala mo sa iyong buhay? Na binibigay mo na sa ibang tao? Is it all about you? Really? Diba? Kasi we want to be loved, that's why we love. And if we are not given what we are asking for, sometimes we feel frustrated. We feel neglected. We feel abandoned. Diba? Kaya may mga nagsasabi, hindi masaya ang Valentine's. Hindi masaya ang celebration. Though, as Christians, we do not celebrate Valentine's because for us, every day is love day. Every day is heart day. You love every day, every moment, every second, every minute. Because we are the disciples of Jesus Christ. Because our God is love. Kapatid, our expression in this word and definition of love should never be temporary. Hindi po dapat temporary. Yung pansandalian lamang, panandalian lamang ang pag-ibig. Hindi dapat ganun, kapatid. It should be enduring and unfailing. Pag sinabing enduring, no matter what's happening, tuloy-tuloy ang pagmamahal. No matter what's coming at us, you're still loving. Diba? Hindi yung kapag meron kang hindi ka natuwa sa isang bagay, diba? You feel na kanina you're the best friends, diba? You're the most lovely couple. Ngayon naman sa susunod hindi na, you are the worst enemies na kasi you do not feel reciprocated. You feel na parang hindi binigay sa iyo yung tama. That you don't deserve this kind of treatment, diba? The treatment that is being given to you, towards you, is not enough doon sa nire-require ng iyong standards. Pero sinasabi na ating Panginoon, yung tunay na pagmamahal is not asking anything in return. That is the true love. Now, kapatid, that's the reality. Pag tinignan natin to on our own, Pastor, napakahirap naman yung pagmamahal na yan. Anong klaseng pagmamahal yan? Parang martir. Di ba? What kind of love is that? But remember, we are the representatives of Christ in this world, of Jesus, so that people will know and see that we are the disciples of the Lord. So we must show them, kapatid, that we are from the Lord. And this is unfailing love na binibigay ng ating Panginoon. Now, para mas maintindihan natin, may apply natin sa ating buhay, tinuturo sa atin ng ating Panginoon for today, for tonight, is, tingnan natin yung unang focus point na binigay niya. We love because the God we serve is a God of love. Nagmamahal tayo because ang ating Diyos na pinaglilingkuran ay isang Panginoon or Diyos ng pag-ibig. Nagmamahal po ang ating Panginoon sa ating lahat. Dapat natin maintindihan nyo, kapatid. Kaya dapat tayong matutong magmahal. In 1 John 4:7-8 in the Amplified Version, God says, Beloved, let us unselfishly love and seek the best for one another. Malinaw, unselfishly. Diba? For love is from God. And everyone who loves others is born of God and knows God through personal experience. The one who does not love has not become acquainted with God, does not and never did know Him, for God is love. So kung hindi na tayo marunong magmahal, diba? Pag sinabi mo kasi pagmamahal, maraming facets ang pagmamahal, kapatid. Forgiveness, understanding, long-suffering, diba? Patience, marami po yan, maraming facets ang love. Because God is love, then we must exhibit these things. He is the originator of love, and it is an enduring attribute of His nature.
Yun po ang nature ng ating Panginoong buhay. Nature niya po yan. Pag sinabi mong Diyos, ito po ang ating Panginoon. So can you imagine, kapatid, paano naman kaya mangyayari yun? Unselfish, di ba? Enduring, unfailing, parang imposibleng mangyayari yun. Pero titignan natin, can we look at ourselves, kapatid? Sa isang araw, sa isang linggo, gaano karaming beses ka nagkasala, kapatid? Gaano karaming beses mong tinalikuran ng ating Panginoon Diyos? And yet, has God abandoned you despite ng lahat ng iyong pagkukulang? That is unfailing love, kapatid. That is the love that God has for all of us, for you, for me, for all of us. Diba? So bago tayo magtaas ng ating mga bangko, kapatid, let us be reminded na bago tayo nagsamba, bago tayo nagmahal sa ating Panginoon Diyos, minahal niya muna tayo. Sabi niya sa 1 John 4:19 in the CSB version, God says, we love because He first loved us. Siya muna ang nagmahal sa atin. Kaya natin naiintindihan yung language ng love. Because you will never understand the language of love kung hindi tayo unang minahal ng ating Diyos. The only problem is mali po sometimes yung application natin ng love ng ating Panginoon. Because nasanay tayo sa mundo. Nasanay tayo sa Hollywood, di ba? Nasanay tayo sa mga turo ng ating kamunduhan. At dahil doon, mali po yung natuturo sa atin ng ating mundo regarding the definition of love. But God is changing it, our definition of love, para mas mai-apply natin ng tama. God is not here to condemn us today. Hindi po tayo kinokondemn ng ating Panginoon. He is teaching us to love the way He loves us, and so that we can share this kind of love to other people na nangangailangan ng pag-ibig ng ating Panginoon. Diba? Today, we must redefine love in our lives. It's not about us. It's about Jesus Christ. So the next time that you're asking for the reciprocation of love from someone else, diba? Para hindi ka madi-disappoint, take it from the point of Jesus Christ na minahal ka ng Panginoon kahit hindi ka karapat-dapat. Kahit hindi tayo karapat-dapat, minahal tayo ng Diyos, and so you will be able to give the same love without equivocations or anger or anything, because you know na minamahal mo yung isang tao dahil sa pagmamahal ni Kristo. Not because they deserve it. Even if they do not deserve it, you are still loving them. Yun ang tinuturo sa atin ng ating Panginoon. Diba? And isa po sa pinakamagandang example nito si Mary Magdalene, si Maria Magdalena. If you know the story of Mary Magdalene, and siya po yung isa sa mga characters sa Bible in the New Testament na she loved Jesus Christ devotedly. Diba? Nung napako si Jesus Christ sa cross, siya yung tumayo doon sa cross. And siya rin yung sinasabing nag-anoint ng oil o yung shampoo na sinampuhan niya yung paa ni Jesus Christ bago ito namatay. Doon po nagalit si Judas, kung naalala niyo po yung storya, di ba? At isa po siya sa mga unang-unang witness na umiiyak na hinahanap niya ating Panginoong Jesucristo nung namatay. Sabi niya, saan niyo siya tinago? Akala nila tinago nila si Jesus Christ dahil nawala doon sa may kanyang puntod. Di ba? Hindi niya alam, resurrected na ang ating Panginoong Jesucristo. Di ba? Bakit ganito po yung pagmamahal ni Mary Magdalene sa Panginoong Jesus? Di ba? There are rumors and theories na probability na siya po yung babae na babatuhin dahil sa life of adultery, no, sa pangangalo niya. Nito pong si Mary Magdalene, sabi nila, this is a theory ng mga scholars, na babatuhin na siya. Dumating po si Jesus Christ. Sabi ni Jesus Christ, okay, ang dami niyo accusation laban sa kanya. Sinong walang kasalanan, siya ang unang bumato? Dahil doon, yung mga Pariseo, yung mga taong bayan, nagsipag-alisan na sila kasi lahat ng tao makasalanan eh. And so she was saved. Be that it is as it may, we don't know the truth kung ano po yung nangyari sa story ni Mary Magdalene, but we know one thing. She loved Jesus Christ so much because nauna nagmahal ang ating Panginoong Jesucristo sa Kanya. So sa ating lahat, kapatid, tayo ay unang minahal ng ating Panginoon. So kapatid, when you love someone, mapa-anak mo pa ba yan, mapamagulang, mapa-asawa, mapa-someone important to you, mapakaibigan ba yan? Di ba? Maybe mahal na mahal mo itong mga kamag-anak na to, ano man yan, sino man yan, or yung mga taong nangangailangan sa ating Panginoong Jesucristo. Remember that you love because the God that you serve is a God of love, kapatid. Be reminded everyone deserves God's love.
At ang ating Panginoon gusto niya i-save as much as can be saved sa mundo na to. Only the people reject the love of Jesus Christ. So do not be surprised kapag may sinishare ka ng Word of God, ng Word of the Lord of Jesus Christ, ng Gospel, that they reject it. Because primarily, they're not rejecting Jesus Christ there and then directly, but they are rejecting the love because they cannot understand the language of love of Jesus Christ. They're blinded by this world. So dapat maging compassionate tayo sa kanila, maging maawain tayo sa kanila because they're blinded by this world. They cannot understand it. They cannot understand the language. Now, kapatid, how can you have an analogy for this pastor na maintindihan ng mga tao? Ano po yung sinasabi niyo tungkol sa pagmamahal na to? Well, there was this short story about a bird na merong isa pong malakas na bagyo. At sa bagyo na yon ay yung ibon ay basang-basa na siya, pinilit na sumilong sa isang bahay. Pero may tao kasi sa loob. And so, pinilit niya sumilong doon lang sa may tabi ng bintana. Pero naaanggian pa rin siya ng tubig. The bird was still being drenched by the rain waters. And then the owner of the house saw it. And he wanted na papasukin yung ibon, makapasok sa bahay para hindi siya mabasa ng gusto. And so he did everything that he could do. But every time nalalapitan niya yung ibon, tumatakas, lumilipad ang ibon. Pag umalis na siya sa part na yun, babalik ulit yung ibon. Pag lalapitan niya, papasukin niya, bibigyan niya ng pagkain, na kung ano-anong ginagawa niyang tricks. The bird just flies away, afraid of the human. And so, nag-give up po, kapatid, ito pong human na to kasi hindi niya mapapasok yung ibon na yun sa kanyang bahay. The thing is, the same way, most of the unbelievers do not know Christ, and they are rejecting the love because they do not understand that kind of love. No matter kahit gano'n po tayo kamahal ng ating Panginoon, hindi natin maintindihan yung pagmamahal na yan. Kaya dapat tayo maging mas lalong patient sa mga hindi pa nakakakilala sa ating Panginoon because they are blinded by this world. They are being reigned over by the carnal spirit. Ibig sabihin yung makamundong pagkatao. Hindi po yung spirito ng ating Panginoong Jesucristo. And so therefore, dapat tayo mas maging mapagmahal sa mga tao. Imbis na husgahan natin sila kasi hindi nila maintindihan ang salita ng ating Panginoon. Focus point number 2 na binigyan ng ating Lord sa atin is true love is selfless and long-suffering love. So yung tunay na pagmamahal, kapatid, hindi katulad ng tinuturo sa atin ng Valentine's Day na maling pag-ibig, ay true love is selfless. Long-suffering indeed. Meaning, kapatid, that you're willing to be inconvenienced, you're willing to be owed by something. Ibig sabihin, kumbaga parang ikaw yung inutangan. Ikaw yung parang kinuhaan. Diba? Kasi diba normally, mga tinuturo sa atin sa mundo, yung tunay na pagmamahal, kailangan nabigyan ka. No? Now, this applies for everything that we do. And everyone that we are encountering in our lives. True love that is selfless and long-suffering love. Nabasahin natin yung verse na binigyan ng Lord na katumbas nito. That is 1 Corinthians 13:4-7 in the ESV version. God says, love is patient and kind, does not envy or boast, is not arrogant or rude. It does not insist on its own way. It is not irritable or resentful. It does not rejoice at wrongdoing, but rejoices with the truth. Love bears all things, believes all things, hopes all things, and endures all things. So the key word here is endurance. Nag-i-endure. So meaning kahit nagkakamali-mali na yung tao na minamahal mo sa buhay mo, you're willing to give a chance. You're willing to be patient. You're willing to endure. You're willing to be kind. At hindi ka nagbibilang ng mga mabibilang mo na kasalanan niya. Diba? Dapat ganun daw. Bears all things, believes all things, and hopes in all things. Meaning, you're willing na magbago tong tao na to. Itong kapatid ko na to, mahal na mahal ko tong kapatid ko na to. Kaya ang tapakatigas ng ulo ng kapatid ko na to. And I will hope one day magbabago siya, pagpapray ko nga siya. Diba? Imbis na husgahan mo siya, na magalit ka sa kanya, isumpak mo siya. Diba? Learn to be patient, to be kind. At hindi ka dapat magyabang, ay ako, ang dami mo ng utang na loob sa akin. Wala ka na mabayad sa akin, diba? Dapat singilin na kita. Diba? Hindi daw dapat tayo arrogante. Hindi daw tayo dapat rude.
Diba? Na walang galang sa tao dahil sa pagmamahal. Because we are expecting to be loved back. Not irritable or resentful. Na resentful yung you're having that mga sama ng loob. Kasi binibilang mo lahat ng ginawa niyang hindi maganda. Kapatid, sino rito yung ganun? Na binibilang lahat ng pagkakamali, pagkakasala ng bawat tao sa kanila. Diba? You want to be free from sickness. You want to be free financially. You want to be free with the blessings of God. Then learn to forgive. Because unforgiveness places us into a jail of curses. Masusumpa ang buhay natin dahil sa mga unforgiveness. So the Lord is teaching us how to love. Because God is love, kapatid. Diba? We must be reminded of that. And marami sa atin ayaw na ayaw mag-forgive. And isa po sa mga tunay na indicator na tunay ka nga nagmamahal is marunong ka magpatawad. Pag hindi tayo marunong magpatawad, then that is an indicator that we do not know how to love. Because a lot of people in this world are unlovable. Hindi ka mahal-mahal, kapatid. Di ba maraming taong ganon na hindi deserve mahalin, hindi deserve na asikasuhin. Marami pong ganong tao. And sometimes, sila pa yung pinaka-demanding. Sila pa yung pinaka-mahirap kausapin. Diba? Pero po yung tinuturo sa atin ng ating Panginoon, dapat long-suffering tayo, enduring. Kasi yung pagmamahal na yan, galing sa ating Panginoon. Tandaan natin ang ating Panginoong Jesucristo mismo. He is already the Messiah, God, who came upon this earth to save us. But He came to His own nation, Israel, nireject siya na sa kanyang sariling bansa. He was rejected by His own nation. At nahirapan siya kasi bilang Messiah, bilang teacher, nung siya po ay dumating, bilang hari ng ating Panginoong Jesucristo, yung mga kasamahan niya, yung mga disciples, yung mga disipulo niya, puro mga immature. Sina Peter, sina John, di ba? Away-away lagi, sina James, sina Thomas, kanya-kanyang politika. Imbis na sila maging mature, hindi. Immature po silang lahat. At bilang Diyos, nagkatawang tao siya, He suffered so much kasi binaba niya ng gusto yung kanyang sarili. Meaning, walang pride. Not thinking about His stature, bilang Diyos, He became human so that He could suffer like us. And more than that, kapatid, grabe po yung dinanas sa ating Panginoong Hesus. Pero long suffering ang ating Panginoon, enduring, unfailing love because He wanted to save all of us. To save us from hell because of our own sins. So kapatid, when you talk about selfless love and long-suffering love, the best teacher na binigay sa atin ng ating Panginoon, yung pinaka-the best na magtuturo ng pag-ibig ng Panginoon about long-suffering and selfless love is marriage. Yung ating buhay mag-asawa. Kapag ikaw ay nag-asawa na, isa po ito sa mga pinaka-best example sa ating Panginoon para matutunan natin paano magmahal ng selfless love and enduring and unfailing love. Because in this moment, kapag ikaw ay nagpakasal, di ba? Sumama sa isang tao na normally, magkaiba kayo ng background, magkaiba kayo ng attitude, magkaiba kayo ng mga desires. Di ba? Two opposites become one. Yun po ang nangyayari. But that is God's beautiful miracle. That is marriage. Pinagsasama niya yung dalawang taong magkaiba. Kaya minsan napakahirap, di ba? But when it comes to talking about marriage, it takes two to tango. Hindi po pwedeng kasalanan lang lagi ng isa. Kasi marami sa atin mahilig magsisi. Di ba? Ay, kasalanan niya kaya nagkaganto, ganyan. Ay, kasalanan mo kaya ganun. Di ba? It should be a give and take. Forgive, forget, and move forward. Dapat bawat isa, kung gusto niyo na maayos na marriage, matuto kayo magpatawaran, matuto kayo mag-move forward. Kapag mahilig maghalongkat ng mga kasalanan nung sinaunang panahon pa, noong nangyari to 1960, nangyari to noong 1980, I remember what you did. Diba? Then, problems come. Because tinatry mo laging halongkatin pa yung mga nakaraan na nagpatawaran na kayo, uulitin at uulitin mo pang halongkatin yung kasalanan na yun. Pero kapatid, the Lord is teaching us, napaka-basic ng turo sa atin natin, Panginoon, when it comes to marriage. Wives, submit to your husband, and husbands, love your wives. This is the greatest formula na binigay ng Panginoon. Kung gusto niyo maging maayos ang married life niyo, ang marriage life,
Dapat ang babae marunong mag-submit sa lalaki. Pero ang lalaki dapat marunong magmahal ng babae. Pag any of this ingredient ay hindi po natutupad, kasi sasabihin nila, ay mag-submit ka sa akin. Pero yung lalaki, hindi naman yung minamahal ng babae. Wala po mangyayari. Dapat to tango, sabi nila. Hindi po pwedeng isa lang, hindi nyo gagaling marriage, no. Kailangan parehas kayo ng bandwidth. Parehas kayo ng pagmamahal na gumagalaw, gumagana. Diba? Yes, there can be problems, troubles that will come upon your married life, but if you have this, then it will be easier. Even if may long suffering, merong mga enduring, you have to endure things, you will be able to survive. Pero kapag merong mga bagay dito na hindi nyo na kukumit sa Panginoon, hindi marunong mag-submit ang babae, at hindi marunong magmahal ng lalaki, then troubles come. So we have to be patient. Diba? Be patient do sa ating asawa, nagkakamali o nagkakasala. The same applies sa mga anak. Kapag may anak ka, may pamangkin ka na pinalalaki mo, may apo ka na pinalalaki mo, diba? Kailangan maging patient tayo kasi maraming beses sakit ng ulo. Pero kailangan yung pinagsasabihan dapat mag-grow up din. Diba? Ayaw mo mapagsasabihan ka pero nag-grow up ka ba? Pwede ka bang pagsabihan? Kasi maraming taong ganun eh. Always hearing but never listening. Maraming taong ganun, kapatid. Ganun ba tayo? Narinig natin yung salita pero hindi natin pinapakinggan. So we have to learn how to listen. In endurance, in being selfless, we also have to be smart. We have to be practical. Pero higit sa lahat, pinaka-importante, we have to love sacrificially. Just like Christ loves the church. So kapatid, matuto tayo magpatawad, matuto tayo magbigay ng chance sa mga tao na magbago, di ba? Even yung ating sarili. Huwag natin husgahan ang ating sarili na wala ng pag-asa, ganyan na, ganito na, ganon. Bigyan mo ng pag-asa ang iyong sarili na magbago. Just like Jesus Christ has given you hope, given you a chance, then give yourself and others a chance. Love, selfless love, enduring love is very, very much important for all of us. Kung gusto mong mas maging maganda ang takbo ng iyong buhay, these are the things that you must have. Imagine mo, kapatid, kapag lalakad ka sa mundo na to na lagi kami kim-kim na galit, di ba, ang bigat-bigat. So magtataka ka, bakit kayo nagkakasakit? Nagkasakit sa ganito, nagkasakit sa ganyan. Kasi dala-dala ng iyong pagkatao, ng iyong spirit, ang mga curses. Dala-dala niya yung rage, yung galit, yung unforgiveness, and therefore nakukulong ka sa mga sumpa na yun. Learn to let go of anger, unforgiveness, let go of those things. These are things are not important. You have to learn how to love. Love like Christ loves you. This is the teaching of the Lord, your God. Ang tawag niya, kesed. Unfailing love. You must have an unfailing love in your life. And surely, kapag ganito ka, kapatid, na marunong ka magmahal ng iyong kapwa, despite may mga pagkukulang, despite may mga nagawa sa iyong pagkakamali, the Lord will be your great reward and you will understand it because you will have that freedom, ang gaan sa pakiramdam. Wala kang daladalang galit, wala kang daladalang unforgiveness. I remember there was a time I was working in a hospital. I believe I was an OJT during that time. And sabi yung isang nahawakan ko na stroke patient, sabi niya, na-stroke ako, sabi niya, dati akong nag-sports babae siya. Nag-sports ako dati, ganyan. Pero sobrang galit ko sa asawa ko sa ginawa sa akin ng asawa ko, hindi ko siya mapapatawad. Hindi ko siya mapapatawad. Tapos tinitignan ko yung BP niya, tumataas yung BP niya sa galit niya. Sabi ko sa kanya, nako po, mag-ingat po kayo, iwasan niyo na po yung magalit na matindi kasi mas lalo pong tataas ang inyong blood pressure, baka ma-stroke po kayo ulit. Kahit na mag-training kayo dito para mawala po yung mga problema niyo sa katawan niyo. Kung ma-stroke po kayo ulit, mas madedelikado kayo. Hindi ko talaga mapapatawad yung asawa ko. Hindi ko siya pwedeng patawarin. So, at the end of the day, most of us are being held back. It's not the Lord who is not giving us blessings. Sometimes it is us, tayo mismo, dahil sa ating unforgiveness, dahil sa ating inability to love others.
Diba? It causes us problems, troubles. So, kapatid, let us learn how to love like Jesus. It doesn't matter kung nagkahiwalay sila, pero kung napatawad nyo na, diba? It will be easier. Easier for her. I believe, mas mabilis siyang gagaling sa sakit niya at karamdaman. So, dapat ganun tayo, kapatid. Katulad ng ating Panginoong Hesus. Diba? Even si Judas nga, diba? Binigyan niya ng chance si Judas. Pero ang pinili ni Judas, yung kanyang sariling kapakanan. We must learn, kapatid, to give value sa binibigay sa ating opportunity ng ating Panginoon na magmahal sa ating sarili at sa ating kapwa-tao. Now, ano yung takeaway sa binigay sa atin ng ating Panginoon dito? Number 1, love them more than you love yourself. Diba? Mas mahalin mo raw ang iba tulad ng pagmamahal mo sa iyong sarili. Now, why is it important for all of us? Because true love is loving the unlovable. Not because they deserve it, but because we love selflessly. Because we love selflessly. Alam mo, minsan yung mga tao na pinapahalagahan mo, binigyan mo ng pagmamahal at nakita nila na hindi nila nabigay sa iyo yung best nila. One day or another, they will have that reminder, that rediscovery of themselves na ma-realize nila, the realization na, teka, nagkulang ako . Yung tao na to, grabe. Hindi ko deserve pero minahal niya ako. Hindi ko deserve na asikasuhin niya ako pero inisikaso niya ako. Hindi ko naman siya nabayaran, di ba? Pero tinuring niya pa rin ako kaibigan. Di ba? Sinabotahe ko dati sa trabaho . Pero ngayon, inirereto niya ako sa trabaho. Nire-refer niya ako. What a great love. Di ba? It's better to be owed than owe someone. Sabi ng Panginoon sa kanyang salita, owe nothing but love. In everything, owe nothing but love. Sabi ng Panginoon, wag daw tayo uutang. Ang hilig natin mangutang ng pera. Mangutang ng kung ano-ano. Ang sabi ng Panginoon, isang bagay lang dapat ang dapat nating inuutang. Lalong bilang anak ng Diyos. Owe nothing but love. Yung pagmamahal, meaning kapag nakita mo siya, mamahalin mo pa rin siya. Diba? Dapat ganun. You have to learn how to give love to others. Pangalawa, love doesn't keep scores of wrongs. Hindi naglilista ka, di ba? Love is not a recording of wrongs and rights. Gaano karami nagawa sa'yo mabuti? Di ba? Bibinibilangan na kita. I'm sure, nilista ko na lahat ng ginawa mong maganda at hindi mabuti sa akin. Alam ko na kilala na kita. Kaya alam ko kung ano yung gagawin ko sa'yo. Ganito ba tayo, kapatid? May listahan ng pagmamahal. May listahan ng mga kasamaan. Sabi ng Panginoon, huwag daw tayo maglista ng mga records ng mga wrongs ng tao. It's not about the wrongs that they made or they did. Diba? We must learn to let go sa mga bagay na ginawa sa ating hindi maganda. And lastly, He loved the unlovable you. Now love the unlovable them. Kapatid, if we cannot start to love, then let us be reminded that Christ loved us at our worst. Kung kailan tayo matindi yung kasalanan natin, di ba? Nung tinanggap pa si Kristo, naalala mo yun? Alam mo na makasalanan kang tao. Lahat tayo. Ako, lahat tayo. We are sinners in the eyes of the living God. How many times were you the worst kind of person? Were you the worst kind of human being? Diba? Lahat tayo. There are times na napaka-worst natin bilang tao, masamang tao. Pero minahal tayo ng Diyos despite all of it. Jesus Christ has given us a chance. Now, why will we not give other people a chance to come to Christ? To be loved, to be forgiven. Diba? So we must learn to do that, kapatid. Because this is not only about us. Huwag natin gayahin yung tinuturo ng Valentine's that we have to love and we have to be given back. No, it's not about it. It should be about selfless love, not selfish love. In Matthew 22:37-39, in the NET version, God says, Jesus said to him, love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your mind. This is the first and greatest commandment. The second is like it, love your neighbor as yourself. Now, sabi ng Panginoong Jesus, love your neighbor as yourself. Tama po yun. Pero higit pa dun dapat. Ang tinatawag na kesed, katulad ng binanggit kanina ng ating Panginoon. Selfless love, unfailing love. Diba?
Surely kapatid, naranasan mo to. Are there times ng buhay mo na may pagkakamali ka, pagkakasala ka, pero pinatawad ka? Selfless yun. Pero you should have been punished. But you were given a chance. Diba? Sa mga may asawa, may mga boyfriend, may mga girlfriend. Are there times na nagkamali ka, nagkasala ka, at pinatawad ka, binigyan ka ng chance? Diba? Hindi ka nakauwi ng tama sa oras. Hindi ka nagpaalam, may ginawa kang mali. Diba? Maaaring uminom ka sa labas or something. Diba? Nagbisyo ka, tapos umuwi ka, hindi ka nagpaalam. Pero pinatawad ka, tinanggap ka. That is selfless love. Sa mga anak, ilang beses ka nagbulakbol. Ilang beses ka lumayas nang hindi ka nagpapaalam. Pero pinatawad ka. That is selfless love. So more than that, more than loving yourself, more than loving your neighbor, dapat nating pagbibigay ng pagmamahal. Pag-ibig ng ating Panginoon ang dapat nating ibigay sa mga tao. Sa ating asawa, sa ating mga anak, sa ating mga mahal sa buhay. At doon sa mga taong hindi nakakilala sa ating Panginoong Jesucristo. Selfless love. In 1 Peter 4:8 in the NLT version, God says, most important of all, continue to show deep love for each other. For love covers a multitude of sins. Love covers a multitude of sins, kapatid. So sinasabi natin, Panginoon, yung pagmamahal ay nagko-cover ng maraming kasalanan. When you learn to forgive, to love, kahit gano'n pa katindi yung kasalanan, nagiging madali. Kaya kung kapansin mo, di ba, sino yung mga tao na talagang naglilingkod sa Panginoon? Yung mga, lalo na yung when you see it on TV, di ba? Yung mga taong talagang may ginawang matinding kasalanan, alam nila yung kasalanan nila. Talaga namang binago sila ng Lord, and they so much appreciate the love of the Lord that they want to give back yung pagmamahal na binigay sa kanila ng ating Panginoon. Because God covered yung dami ng kasalanan nila, binago sila. Pero din po tayo dapat sa ibang tao. Diba? Sa mga taong malapit sa atin, sa mga taong connected sa atin, we must learn to cover the sins by forgiving. Hindi po natin kinukonsente yung kasalanan. Ano? Wala pong dapat magkonsente ng kasalanan bilang believer. But forgiving, yung pagkakamali, yung pagkakasala sa atin, covers yung tao. Meaning, there's a chance for that person to change. There's a way for that person to come back to what is right, to be righteous once again, to be revived, to be rejuvenated, to be changed, kapatid. Because forgiveness, giving love, when they don't deserve it, and they see it by their own eyes, by their own hearts, they feel it, they know, kapatid, na hindi sila karapat-dapat, and then there will be a change in their hearts. Hindi ko karapat-dapat, minahal ako nun. Paano kaya yun? Paano kaya nagawa yun sa dami ng kasalanan ko sa tao na to? Kapatid, can I know, bakit ganyan ka, kapatid? Bakit mapagpatawad ka? Anong meron sa'yo? Di ba? So dapat ganun tayo, kapatid. Do not keep a score of wrongs. Huwag ka maglista ng dami ng kasalanan ng mga tao sa'yo. In last verse na binigay sa ating Panginoon, Romans 5:8 in the NASB version, God says, but God demonstrates His own love toward us, in that while we were still sinners, Christ died for us. Kapatid, pag sinabi mo sa sarili mo na, ang hirap naman magpatawad, kapatid, hindi ko kaya magpatawad. Parang sa dami ng pagagawa mo sa akin, wag na yan. Hindi ko kaya. Diba? Kapatid, if you cannot start to love someone, be reminded, pinatawad ka ng ating Panginoon. Lahat tayo. Even in your worst moments of your life. Nang dami-dami mong kasalanan, lahat tayo. Wala pong pwede magmalaki sa ating Panginoon. Sabi ng Panginoon, di ba? For the wages of sin is death, for everyone has fallen short of God, and because every man has sinned. Lahat ng tao nagkasala. We don't deserve it, but God loved us and gave us the opportunity to be saved. No, kapatid, bakit hindi tayo magmamahal? Diba? So learn to love. Huwag na tayo maglista ng mga kung ano-ano na galit natin, yung mga sama ng loob natin sa mga tao. Kalimutan na natin yun. We should be free. Kasi kahit ipag-pray ka na ipag-pray, hindi tayo gagaling sa mga sakit pag hindi tayo marunong magpatawad. Diba? I've encountered people like that. Ang worst na situation, di ba? Pinakamas malalang sakit na narinig ko, tapos sinabi sa akin, can you pray for me? Hindi ang sakit ko, ganyan, ganon. And hindi ko kwento yung sa akin, hindi niya mapatawad si ganito, si ganyan. Kapatid, kahit ipag-pray kita, kung hindi ka marunong magpatawad, hindi ka marunong magmahal.
that sickness will not go away from your life because it's a curse that you're taking in. Let go and love. You have to let go. Selfless love, unfailing love, enduring love ang dinidemand ng ating Panginoon. Kaya sinasabi sa atin ng ating Panginoon today, loving the unlovable demands a heart made new. For God first loved us when we had nothing good to do. Diba? On our own, hindi natin kaya magmahal. Diba? Pero dahil sa ating Panginoong Jesucristo, marunong ka na magmahal. Natututo ka na magmahal. Natututo ka na magpatawad. Natututo ka na maging mapagpasensya. Diba? Even yung buhay mo, ayaw mo magkasala kasi mahal mo ang Panginoon. Diba? You can never change by yourself. But you become a born-again Christian, you become a believer of Christ because mahal mo ang Panginoon at may takot ka sa Diyos, then you will change because you love God. You felt that love for yourself na galing sa ating Panginoon. Diba? So gusto mong mag-give back sa ating Panginoon. That's why God changes you from inner to outside, to the outer you, kapatid. And kapatid, it is so easy to love nice people and lovable people. Totoo yun. Madaling magmahal ng mga taong kamahal-mahal. Madaling mahalin ng mga taong kaibig-ibig. That's the truth. But the real measure of your love is radical love. What do you mean, kapatid, na radical love? Ano po yung radical love? It's when we give love, when we are not getting love back in return. We're not getting anything back in return. Wala tayong nakukuha ang pagmamahal. Pero nagmamahal tayo. That's radical love. When we love, even when we are inconvenienced, pag na tayo na-inconvenience, di ba? But we are still loving. Alam mo yung tipong may humingi sa'yo ng tulong. And then, out of the goodness of the heart na binigay sa'yo ng Panginoon, you wanted to help out. Then you helped out. Pagdating mo ron, ay kapatid, thank you sa binigay mong pagkain. Kaya lang hindi ako kumakain eh. Gusto ko lang kasi, yung ganito kamahal na pagkain. Ito lang kakainin ko. At saka ito yung mga gusto ko na ingredients na nakalagay. Inconvenience. You're getting inconvenienced. There are a lot of situations that you will be inconvenienced in life. But we must learn how to adjust with the love of God that has given us. Of course, you have to be practical. Totoo naman maging practical, but you have to also be inconvenienced. You have to learn how to be inconvenienced sa mga taong hindi ka mahal-mahal. Even loving the lost that reject us in our words of compassion. I encounter these people, kapatid, na kapag sinishare mo ng word of God, they're angry. And I remember there was this person, I was praying for them, and then I said, can I pray for you? I believe that you need healing for something in your body, and the Lord wants to heal you today. Ang sabi niya, sinagot niya, bakit kayo nandito? Doon kayo sa ospital, doon kayo magpagaling ng mga tao. Wala akong pakialam sa inyo. Diba? Angry emoji kagad siya, diba? But I forgive that person, and I bless that person. And I pray one day that he encounters the Lord Jesus Christ. Because loving such people is so hard for all of us. Diba? Because we are not being loved back. Hindi tayo minamahal pabalik. Pero remember natin, yung calling natin sa ating Panginoon is to love. Our calling, yung tawag sa ating Panginoon is to love. Kaya nga, diba, tinuro na ating Panginoon, ito napakahirap na salita nito eh. Jesus said, love your enemies. Yung mga kaaway, yung mga tao nang aaway sa atin, yung nagpapahirap sa atin, love your enemies. Now, kapatid, being practical in all, how can you apply this, kapatid, na mamahalin mo yung enemies, diba? Paano kung gusto kong patayin nyo, gusto ka saktan, anong gagawin mo? Paano mo mamahalin? Diba? You can love them from a distance. How is it, kapatid, paano ko magmamahal from a distance? How can you express your love for those enemies who want to destroy you? You can pray for them. First and foremost, forgive them sa lahat ng ginagawa nila. Kaya nga, diba, sa ating Panginoong Jesus, nung nasa krus siya ng Kalbaryo, pinagtatawanan siya ng mga pariseo at mga tao sa baba ng krus. Ang sabi niya, Lord, Father, forgive them, for they do not know what they are doing. Father, forgive them, for they do not know what they are doing. Patawarin mo sila, hindi nila nalalaman ng kanilang ginagawa. That's a form of expression of love. Another is praying for them. The same thing, nagpray ang Panginoong Jesus, pinagpray sila, di ba? Kaya kinausap ang ating Diyos Ama.
So ganun tayo dapat kapatid. Kapag may nagkakasala sa atin, pray for them. Forgive them. So that you will be free from the shackles of curses and mga galit, di ba? Kasi walang unforgiveness. And then you pray for them that one day baguhin sila ng ating Panginoon. And by doing so, you are giving glory to the Father who is in heaven. Gino-glorify mo ang ating Panginoong Jesus. Gino-glorify mo ang ating Diyos Ama, no? Sa iyong buhay. And kapatid, when you think na parang hirap naman magmahal, kapatid, it's too hard to love. Remember na minahal ka muna ng ating Panginoong Jesus. Lahat tayo. Hindi tayo karapat-dapat, pero minahal tayo ng ating Panginoon. Because love covers a multitude of sins. Sa dami ng mga kasalanan na ginawa sa'yo, nako-cover yung kapatid. Pag naramdaman nila yung pagmamahal mo, mararamdaman nila na gusto nila magbago kasi mahihiya sila sa kanilang katawan. They don't deserve it, but you're still loving them. Diba? Kaya when someone tries to say bad things to me, I try to speak in tongues and I try to pray for them. And maugul ka, nagbabago bigla yung kanilang timpla. Nagbabago agad yung kanilang salita. God bless you. Ganun agad sabihin niyo. Diba pag may sinabi hindi maganda, God bless you kapatid. Parang bigla siyang nabago because love changes the atmosphere. Kung ang atmosphere ay puro gloomy, dark, galit, diba? May mga matinding galit, unforgiveness, change it with the love of Jesus Christ. Kaya diba si Jesus Christ, diba nung nasa may bangka, sa boat, and there was a great storm. Yung mga disciples, nagpapaling na sila lahat. Lord, ba't natutulog ka pa? Baka mamatay tayo, malulunod tayo. Diba? And Jesus Christ spoke into the storm. Silence, be quiet. The same way, kapatid, you can silence the atmosphere ng anger, ng galit, ng kung ano, ng chaos by loving, by giving the love of the Lord into the atmosphere, declaring the love of God into the atmosphere. And kapatid, you don't know, kapatid, how much time itong mga tao na to na hindi ka mahal-mahal, na binibigyan mo ng pagmamahal. You don't know how much time is left for them. That's why you give them love as much as it could be. And so that they will have a chance to change and surrender their lives to God. Now, kapatid, in all of these things that we have discussed, na binigay sa atin natin Panginoon, kapatid, dapat tanong ka na ba, how about me, kapatid? Does anyone love me? May nagmamahal ba sa akin, kapatid? Parang di ako nakakaramdam ng pagmamahal. How about me? Paano naman ako, kapatid? Gusto ko rin makaramdam ng pagmamahal. Kapatid, you are looking for all the wrong avenues to be loved. If you are feeling discontented, if you're feeling offended every time, kasi gusto mo mahalin, then you are looking at the wrong avenues kasi may nagmamahal sa'yo, kapatid. Christ already gave His life for you and me, and He wants to have a great relationship with you. Dapat matutunan natin mahalin ang ating Panginoon kasi mahal niya na tayo eh. Mahal ka ng iyong Diyos. Gusto niya ibigay ang the best sa buhay mo. The best opportunity in life. The best blessings. The best relationships. The best na mga tao. Gusto niyang i-realign yung mga relationships mo sa mga tao. Pero kapatid, minamahal mo ba ang Panginoon ng tunay, ng tapat? Diba? Kasi ang Panginoon, mahal ka. Mahal tayong lahat. And yes, to tell you one thing, the Lord has not given up on you. Jesus Christ has not given up on you and me. Hindi siya nag-give up sa'yo. Kung sa tingin mo nag-give up na ang Panginoon sa'yo, no. There's a reason that you are hearing this message, even if this is recorded and you are hearing this. The reason that you are here is because the Lord wants to tell you that He has not given up on you. Because He loves you and He is waiting for you. You're looking for so many things in this world. Ultimately for that love that you're waiting for, that you want in your life. You love so many things. How about God? Kapatid, it's time. It's time to give your love to the Lord na nagmamahal sa'yo. And He wants to love you more than you can ever imagine. Kapatid, are you ready for His radical love? Are you ready for the radical love of the Lord? You can find it anywhere. Ang Panginoon lang ang kaya magbigay ng pagmamahal na yan sa'yo. Because, kapatid,
You will never learn to love others if you don't love like Jesus. So kung gusto mo maintindihan ang tunay na pag-ibig sa buhay, mahalin mo muna ang iyong Panginoon. And if you do that, you will learn to love every person, kapatid, na may encounter mo, no matter what it is. Because the Lord that you serve is the God of love. So love like Jesus loves you. Love like Jesus loves you. Yan po mensahe natin, Panginoon na buhay. Salamat sa pagkabasa ng kanyang salita. And what a wonderful message of the Lord that has given us today. And that's all about love. Loving like our Lord Jesus Christ. And kapatid, one thing that we have to understand in this world, lahat tayo kapatid sa mundo na to ay bound sa isang bagay. What is it kapatid? Lahat tayo bilang tao ay mawawala one day, or probably 100 years from now, only God knows. Everyone is bound to die one day. At pag tayo namatay at nawala sa mundo na to, meron tayong patutunguhan. It's either hell or heaven. The only problem kapatid is you do not know kung saan ka pupunta after. You cannot predict it, you cannot control it. But there's a way to be assured na makararating ka sa langit at hindi sa impyerno kung saan may apoy at susunugin ka araw-araw, kundi sa langit kung saan makakapiling mo ang ating Panginoong Diyos. Paano yun kapatid kung natatanong mo? That is, if you will receive si Jesus Christ bilang iyong Panginoon, Diyos na tagapagligtas ng iyong buhay, at hingin ka ng tawad sa lahat ng iyong kasalanan, tanggapin mo siya. Sapagkat siya namatay sa krus ng Kalbaryo, He became the ultimate sacrifice. Kasi lahat tayo na nagkasala ay pupunta sa impyerno. Pero siya na yung naging sakripisyo. Binigay niya ang buhay niya, namatay siya para sa atin, kahit na inosente siya, hindi siya nagkasala. Dahil doon, naging kabayaran ng kanyang sakripisyo para hindi na tayo pupunta sa impyerno. But only if you want to receive that sacrifice na binigay natin Panginoon, na makaligtas ka, makapunta ka sa langit balang araw, kailangan mo siyang tanggapin. If you pray this prayer with me, tanggapin mo siya ng buong puso, isip at kaluluwa po today, then you will have the gift of salvation that comes only from our Lord Jesus. So I urge you kapatid, samahan mo kami. Manalangin ka, tanggapin siya ng buong puso, at maliligtas ka sa pangalan ni Jesus. Let us pray kapatid, samahan mo. Jesus, tinatanggap kita sa aking buhay. Tinatanggap kita sa aking buhay. Humihingi ako ng tawad Humihingi ako ng tawad sa lahat-lahat sa lahat ng aking mga kasalanan. ng aking mga kasalanan. Patawarin mo ako. Patawarin mo. Jesus, Jesus, tinatanggap kita tinatanggap bilang Panginoon, Diyos sa tagapagligtas Diyos sa pagkakawagligtas ng aking buhay. Salamat sa buhay na walang hanggan sa buhay na walang hanggan na regalo mo. na regalo mo. Tinatanggap ko ito. Tinatanggap ko ito. Salamat din Salamat at makakasama kita sa langit balang araw. sa langit pa lang. Habang nandirito ako sa lupa, Habang nandito ako sa lupa, tulungan mo ako magbago tulungan mo ako at maging mabuting tao at sa pamamagitan sa pamamagitan ng Espiritu Santo. ng Espiritu Santo. Jesus, Jesus, ikaw na aking buhay, ikaw na aking, ikaw na aking lakas, ikaw na aking, ikaw na aking lahat. ikaw na aking, Ang buhay ko ay sa iyo. ang buhay ko sa iyo. Ito ang aking panalangin Ito ang aking sa panalangin. pangalan ni Jesus. Sa Jesus. Amen. 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 If you pray that prayer, kapatid, congratulations sa iyo. And God loves you more than you can ever imagine. And God wants to work in your life. Kapatid, when you accept Jesus Christ as your Lord and Savior, that is the first step. But you must have a working and continuing relationship with Jesus Christ. That means that the process being born again Christian, no? Na nagbabago tayo bilang anak ng Diyos. If you want to know more about it, kapatid, samahan mo kami sa social media platforms ng Ancient Doors Church, and we will be more than glad to help you out.